Magandang umaga po sa kanilang lahat mga kaibigan. Welcome po sa another episode ng ating program, ang Tipon Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. And it's a Pink Tuesday, no? Kasama ko po ang ating guest sa araw na to, si Ma'am Amalia Docena. Hindi na po bago ang ating guest ngayon sapagkat mula po noon ay kapartner na rin po natin siya, no? Kapartner na po natin siya sa protection, support, and development po ng ating mga persons with disabilities or yung sinasabi po natin na PWD. And for this month, mga kaibigan, ay we celebrate National Disability Rights Week. No? At isa pong kaganapan ang ating gagawin on the 17th, Ma'am Ami, sa Robinson. And Ma'am Ami here is the regional representative or regional coordinator of the National Anti-Poverty Commission dito po sa lalawigan ng Cagayan. At the same time, member po ng Regional Council on Disability Affairs. Mga kaibigan, atin pong aalamin sa kanya later on kung ano nga po ba yung mga polisiyan na nagawa na po, no, ng kanilang ahensya na bilang tulong po sa ating mga PWD at sa lahat na rin po ng ating mga mamamayan. So samahan po ninyo kami mga kaibigan sa loob po ng isang oras na talakayan. Dito lamang po sa Tipon Tipan sa PIA, kasama po natin ang ating mga media partners dito po sa Lambak ng Cagayan. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, bigyan po natin ng pagkakataon ang ating bisita, no? Ang ating PWD advocate, Ma'am Amalia Docena, para po bumati muna sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ma'am Ami. Okay, good morning Ma'am Jenny at maraming salamat sa introduction and hindi na po ako talaga na bago, lumang-luma na talaga and forever na ito na hindi tayo titigil hanggat hindi tayo may bigay kung ano man ang dapat para sa mga tao may kapansanan sa ating rehiyon. Now we have the 47th National Disability Rights Week, which is we did a team of Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. So, July 17 to 23 po yan, Ma'am Jenny, and I hope na everybody will celebrate with us during our Family Week for persons with disability in Region 2 and nationwide. Yes, thank you so much, Ma'am Ami. No? Una sa lahat siguro, Ma'am Ami, no? Nakita natin, no, for the past years kung gaano ka po kumilos, no, para po sa kapakanan ng ating mga PWD, and yan din po yung mga naging dahilan kung bakit you were selected as one of our Do Honor Rolls Award under the PWD advocate, no? PWD advocate category, no? At una sa lahat, Ma'am Ami, no, pwede po ba nating malaman ano yung pinaghuhugutan mo at bakit napaka-special sa'yo ang mga PWD? Actually, Ma'am Jenny, I for myself is also a person with disability at hindi ko kinakahiya yan. I'm visually impaired and talagang ito po yung napupusuan ko na dahil during that time, way back year 2002, 3, 4, mga ganon, walang nagsusulong or wala man lang kumilos. Although meron, pero parang nakukulangan ako kung paano nila implement, i-develop at kung paano nila iangat yung buhay ng taong may kapansanan. So, sabi ko, I have to do this because it's not for myself, but for the welfare of persons with disability in the grassroots level. If only you know, kapag pumunta ka sa liblib na lugar, marami pang persons with disability na nagugutom, walang trabaho at hindi nakakapag-aral before. That's why I have challenged myself para isulong lahat ang mga batas na ito for implementation, monitoring, at kung ano pa ang idagdag natin na i-develop para sa kanila, gawin natin in a manner na collaborate with the government agency, with other LGUs. Yes, and with that, Ma'am Ami, no, pwede po ba nating malaman kung kumusta na rin po ang sektor ng mga PWD, kumpara po natin noon at ngayon with our policies, with our programs? So, based on our evolution, nag-evolve kasi yan, Ma'am Jenny, meron na tayong, malaki ang pagbabago ng ating batas ngayon because the Magna Carta for persons with disability that have the right to health, education, employment, accessibility, political and civil rights.
So yung mga Magna Carta na yan ay may kanya-kanya kasing ahensya ngayon na humahawak, like yung health. Tinututukan ni DOH, si RHU sa LGU, at saka si PHO sa provincial government and other medical institution, yung need or yung kung ano yung para sa mga persons with disability pagdating sa health. Pagdating naman sa edukasyon, malaking pagbabago ang nagagawa ng batas na ito kasi we have already the inclusive education, which is walang batang maiiwan na person with disability sa community na hindi nakapag-enroll doon sa eskwelahan. Besides, ang mga teachers ngayon ay na-equip na sila on how to handle yung mga untrained teachers. Meron na silang special orders na dapat sila ay mag-train, which is isa din ako doon sa Technical Working Group or doon sa Speakers Bureau for DepEd. And sa accessibility, umiikot na tayo ngayon. Umiikot na tayo kasama ang iba't ibang ahensya like Department of Tourism for accessible tourism, hotels, restaurants, and other recreation centers. So even LGUs, kasama natin yung mga kasama natin ang mga building officials, ang ating DPWH kasi sila yung chairman ng accessibility audit. So ito po hindi man ganun perfect pa, pero at least 80% of the program and activities ngayon ay naipapatupad because of the SGLG sa LGU. Ayan, thank you so much, Ma'am Ami. We open questions from our media partners kung may mga katanungan na po kayo. No? And, Bombo Marvin, may katanungan ka na? O sinong, okay. Follow up po siguro, ma'am, no? April Ratcha po from Radyo Pilipinas, ma'am. Doon nabanggit natin, dahil itong accessibility talaga na ito, isa sa mga, minsan nga, nasa mga building ka na ngayon, tinitignan mo na eh. Kung meron ng daanan para sa ating mga PWD. At dito nga po sa accessibility na ito, 80% sabi niyo po, ma'am, no, ay naipatutupad yung mga program and activities na ngayon. Maganda na po yan. Pero yung nabanggit niyo, hindi man ganun ka-perfect. Ano po ba ngayon yung nakita natin sa pag-iikot na yan, Ma'am Ami? Actually, we started in Sanchez Mira in Nueva Vizcaya. So, meron kaming time frame doon sa mga buildings na hindi pa siya accessible. So, nagbigay kami ng 10 months, balikan namin next year kung nagagawa ba o hindi, or else we have already a agreement with the LGUs na kapag hindi sila nakapag-comply, like yung mga hotels natin ngayon ay kailangan hindi nila bibigyan ng mayor's permit. Si DTI hindi na rin sila bibigyan. Kasi ano na sila na-monitor na namin, na bigyan na namin sila ng abiso. And also si Department of Tourism. Kasi kapag hotel ka, meron ka palang accreditation for Department of Tourism, which is isa doon sa to comply is kailangan meron accessible na room, at least 5% of the total rooms na we have. For example, 100, meron ka dapat 5. Pero sa accessibility law kasi kailangan 3. Pero na-amend na siya, meron na siyang 5. Kailangan meron si female, male, at saka si senior citizen. So yun dapat ang meron dun sa hotels natin ngayon. So in Tuguegarao City, medyo mahirapan pa kami doon sa mga luma. Pero yung mga bago na like Go Hotel and other hotels have already their they comply already their rooms and other accessibility features like CR, yung mga washrooms and other, even the doorknobs and the laki ng kanilang door. So, ang paproblemahin natin ngayon is yung mga luma. At bigyan natin sila ng time frame para yung pagbabago ay kailangan magiging totoo. So, nabigay kami ng time frame sa kanila, 10 months. Actually, si the Department of Tourism ang nabigay. And then, during our exit conference, umuo naman si LGU. Kasi si LGU ang actually, ang susi sa lahat ng accessibility na to. Kasi from
building permit. Doon sa building permit pa lang niya, nakalagay na doon sa sketch plan na meron siyang accessibility, di ba? Because they are using for public use. Pagkatapos ng matapos yung building, kailangan meron tayong certificate of occupancy. So si LGU na naman ang magbibigay ng certificate of occupancy, which is dapat hindi sila magbibigay kung hindi siya compliant doon sa building natin. So kaya nga hindi ko sinisisi, pero kailangan meron tayong coordination with the LGU kasi sila din ang number one na violator. So, kaya nga sinasabi namin, huwag papasukin. Like itong SM na to, city, parang na-postpone yung kanyang, even Robinson and other SM in Kawayan. Nakita namin, before sila pumasok, tinignan na muna namin yung kung accessible or hindi. Yung meron bang elevator, maganda ba yung CR nila or whatsoever. So doon sa nakita naming findings, hindi muna namin sila pinubukas unless na accessible sila. Kung sa mga luma, ma'am, hindi nag-comply dun sa 10 months na yon, ano pong mangyayari sa kanila? We will give the proper action na kasi napag-usapan na yun during the meeting. Napag-usapan na rin during the access audit. So, nag-agree naman si LGU, nag-agree naman si may-ari ng building na kailangan palitan nila after 10 months. Okay, thank you so much, Ms. April. Si Bombo Marvin? Yes, ma'am. Good morning, ma'am Ami. So, sa ngayon, ano po yung kadalasan na nare-receive ninyo na concern mula sa mga PWDs at paano natutugunan ho yan ng sektor po natin, ma'am? Like for example, Sir Bombo Marvin. Kung ano yung mga kadalasan kumbaga na-receive ninyo na concern or yung mga reklamo or na-experience ng mga PWDs natin na labagod doon sa umiiral na panuntunan? Actually, yung Republic Act 9442, which is yung violation, yung mockery, yung pambubuli sa kanila, usually yun yung re-receive namin na complaint, and even the discrimination, meron pa rin. Like sa employment, marami pa rin nag-apply pero hindi naman silang tanggap because they have disability. So, kaya nga sinusugsagan namin ang civil service DOLE na tingnan yung Republic Act 754 na reserve for persons with disability, and sa private naman meron tayong incentive. So, number 1 sa bullying, kasama natin si HR and DOH. For that, nandiyan sila na tumutulong sa atin para matugunan. Like yung lately lang na Miss Igado na yun sa social media. So, nag-sorry naman si Miss Igado, so hindi na natin siya pinalaki na pagkus siya na ngayon yung advocate na din sa persons with disability. And other nabubuli, yung family. Sa family mismo, kunwari, bulag, pilay. So, yun yung mga usually complaints sa amin, na family din ang nambubuli din sa kanila. Which is, pwede natin silang kasuhan. Nagkakaroon sila ng fine of 100,000 kapag napatunayan na sila ay 100,000 mo? 100,000, yung first offense. Pero kung nagiging perennial na, pwede na siyang makulong ng 2 years to 6 years. At meron na siyang prohibitions of 500,000 to 2 million. Si Sir Benji Leiro ng Northern Bulletin. Ayan. Mauna ka na kasi mas Sino bata ka. pong seniority first? Yes, thank you, Ma'am Janet. Good morning, Ma'am. Ma'am Ami, ano ba yung qualifications na, kasi yung disabled natin sa kumbisan, sa physical lang na, no? Pero kagaya namin na senior citizen, marami na rin, kumbaga sa parte namin, disabled na, no? Pero ano po yung qualification para ma-qualify yung isang individual po, ma'am? Sir, first and foremost, hindi na natin tawagin disabled. We call them persons with disability na, sir, kasi
titingnan natin yung pagkatao bago yung disability. At tingnan natin yung abilidad niya bago yung disability niya. So, yung sinasabi mo qualification, there must be a doctor's certificate of disability. For example, diabetic ka, sir, and you have already a yung mahina na yung pangdinig mo. So, isa-certify ni ENT na diabetic ka, pero mahina na yung pandinig mo, so you are already a hearing impaired. Meron tayong dalawang klase ng types of disability, which is apparent, yung nakikita, at yung nakikita natin, pwede na si social worker na ang magsa-certify sa kanya na siya ay person's disability at pwede na siyang bigyan. Pero kailangan pa rin natin ang certificate of disability from the doctor na siya ay amputee, ay naka-wheelchair, polio victim, or basta pagdating sa physical. Or totally blind, nakikita na totally blind siya. Pangalawa, yung non-apparent. Yung non-apparent, we have disability of like yung mga mental, psychosocial, intellectual, yung mga learning disabilities, and deaf. So yun yung mga kailangan i-assess ni expert na siya ay deaf. Kasi there are times sa kukuha lang siya ng ID na kunwari nagde-deaf na nag-ano-ano lang, pero hindi naman pala siya totoo. So kailangan natin ang legal na ibibigay ni ENT. Kung deaf siya, ENT, kung blind siya, si ophthalmologist. So meron tayong kanya-kanyang expert na magbibigay ng certificate of disability doon sa qualification and then proceed to PDAW or MSWD to get the person's disability ID. Ayan. Yes, ma'am. Ang mga kapwa po natin na kababayan po natin na person with disability, ay sila po rin yung ang daming talent, kumbaga. Lalong yung programa nga namin sa radio na ang dami yung tumatawag na napakagaling silang kumanta, magaling gitara. So, kung tutuusin, sila pa yung magaling mag-research pa, researcher. So, ito po yung sa grupo po natin, ma'am, meron din silang, kumbaga, ay ibibigay na depende sa kanilang talent. Like for example, kunwari sa Tuguegarao City, sir, yung mga sinasabi mo na may talent, may grupo ano sila, po yun, negosyo po nila yun or livelihood po na nila yun. For example, they were invited sa kasal, kumakanta, so si nagpakasal, siya ay magbabayad sa kanila or kaya mga lamayan, whatsoever. So, the city government before, nagbigay sila ng mga complete set of band sa kanila as part of their livelihood. So, yung iba naman ngayon, nandiyan dyan sa vibes, massage. So, meron na rin silang business. Actually, employed sila na lahat, yung mga blind natin and other persons with disability dito sa Region 2. Kumbaga, na-acknowledge sila, ma'am, na doon sa community natin. Thank you, ma'am. Okay, good morning, Ma'am Ami. In recent years, ay medyo okay na yung mga parents, mga kamag-anak, nire-report na nila yung kamag-anak nila, mga anak nila, na yun nga, persons with disability. But then, ang tanong ko is, halimbawa lang may mga areas pa rin na hindi pa rin na-map, sabihin lang, no? Yung mga members ng PWD sa mga areas na ito, may sanction ba sa mga parents na hindi nagre-report? Kasi we have to understand na may until now, there are cases na talagang tinatago nila, talagang ayaw lang iharap sa mga tao pa. So may mga sanctions ba according to our law? Wala po. Sa mga bata? Ay, wala. Wala pong ganun. Actually, okay. Kunwari, ang school hindi siya tinanggap, yung government yun parang ganun. Pero pagdating sa family, parang kunwari hindi mo ipinasok si anak mo, parang wala kasing ganun protection na ganun eh. Okay, ano ang opinion mo dyan? Being one of the top leaders ng PWD. That's a very good, very good. What will be your opinion? Siguro, idudulog, isa sa aking polisiya na siguro ngayon ay dapat i-amend natin yung batas na kailangan may pananagutin din yung parents. Kasi actually sa batas walang pananagutan yung magulang. So, walang pananagutan yung magulang na hindi niya paaralin yung anak niya because discretion niya yun. So, siguro, I have already an idea now as part of my
the policy, siguro pwede kong i-raise yan sa council so that gagawa kami ng resolution and then we will formulate it as part of the amendment of the law. So very good, sir. Thank you so much. At hindi ko naisip yan. Siguro kailangan din natin bigyan din ng protection yung mga anak through our family. Okay. Isang question pa, ma'am. Ito is with due respect sa mga persons with disabilities. There are some, hindi naman report ito, kaya lang once in a while, these persons with disabilities, they also take advantage of what they are. So lumalabas na sila rin ang bubuli rin yan eh. Do we have, again, sanctions sa mga PWD with all the perks naman, tapos nagbubuli pa rin sila? Will it be treated as a normal police, Yes. case mga ganyan? Kapag nagkasala din po sila, Sir Benji, hindi din sila absuelto sa batas. Kung ano yung kasalanan nila, kunwari, nambuli din sila, if there is a complaint against them, and then we have to make also a investigation and parusa para sa kanila. Kasi hindi po, everything that we do now, hindi po yung kapansanan ng ating tinitingnan na, yung kasalanan ng isang person with disability. Like for example, in Vizcaya, nagputol siya ng kahoy. So, ginagamit siya ng parang malalaking tao para hindi siya makasuhan. Pero since may kasalanan niya yun, hindi namin siya sinuportahan. So, ang dami niyang pinutol, nag-change siya and everything. So, hindi namin siya sinuportahan. So, kung kasalanan mo, may krimen na ginawa ka, o di, be it, take the consequences. Meron pag isa. Diyan sa Isabela, hindi ko na anuhin. Naglalako siya ng drugs, ginagamit niya yung wheelchair niya, nag-iikot-ikot sa palengke. So, that's not, hindi na kasali sa batas na porke PWD ka, gumawa ka na magbenta ka na ng drugs, di ba? So, kailangan parusahan ka, kailangan makulong ka. Take the consequences. Okay. Ganon yan, sir. Okay, last question ko na. Yung sa bullying, how far can a normal person, bully a PWD? Ibig sabihin nito, ano ba yung mga sakop nito? Ano yung mga moves, ano yung mga words, mga ganyan na ma-identify natin ma-classify natin kaagad na bullying ito. Halimbawa, sinabi mo, ay bulag, that's one. Yes. Ano pa? For What are the other? Yung different types of Thank you. disability, once na-mock siya, that's part of bullying. And kunwari, ginagaya-gaya mo yung pilay. There are some instances na gaya-gayahin mo sila, that's part of vilification also. At kung nasaktan ang sektor doon, kahit hindi pinoint out yung pangalan, at kung ang sektor ay nasaktan, pwede kami magdemanda against doon sa tao na yun. Yeah. Basta yung disability ang pinag-uusapan, at nasaktan kami, pwede na namin siyang idemanda. You can file a case on behalf of the Sector. Oo. Katulad ng ginawa natin noon, naalala mo, Ma'am Jene, yung principal na sinight niya na mas mayaman, yung duling o yung hindi duling. Sabi niya, yung duling kasi dalawang tingin niya sa... So parang ganun yung mga instances, sir. Okay. Parang ganun. So, sige, hear it. meron na kasi siyang foul na sinabi So, that's no longer maganda na pakinggan or sa sector na yun. Okay. Under Philippine scenario ito, sa online naman ito, napakaraming uri na pambubuli sa mga persons with disability. Any move from the national government, especially nakikita pa rin natin yung mga bullying outside of the country, andyan, pero marami ring mga Pinoy na ginagawang katatawanan ang mga persons with disability. Aside dun sa move na, will you go after these people? Yes. Para kasuhan sila? Yes. Ilan na ang nakasuhan sa Philippines? Actually, or sa Region 2? Thank you, ma'am. Actually, yung lately, yung yung pasahero na intellectual disability sa bus, na binugbog-bugbog ng isang pasahero din. So, hinanap nila talaga yun. And
kinasuhan sila. The NCDA has a move for that and DSWD. So natutuwa naman kami kasi nakipagtulungan si Department of Transportation doon sa paghahanap doon sa mga tao na yon. So malaking bagay yung social media, malaking bagay kayo ng mga media na nagbibigay sa amin ng tulong para masugpo yung mga ganong klaseng krimen pagdating sa person's disability. So tulong-tulong po ang iba't ibang ahensya. Ngayon, aware na po sila doon sa rights, aware na po sila sa mga benefits. So, hindi na po natutulog ang gobyerno para sa atin. Thank you so much, Sir Benji. Si Sir Villamor, Sir Vil, nasa ating Zoom. Actually, malapit na yata dito sa office, pero magtatanong muna siya sa Zoom. Sir Vil. Yes, magandang umaga sa inyo, Madam Amelia, no? And then we also ask ourselves, what's the purpose of the information being narrated? PWD natin ay sabihin nating special people sa ating bansa. Kaya lang may mga problema pa rin especially sa kanilang mga physical at social barriers na nararanasan. So, ano yung maaaring ibigay na kahalintulad na tulong sa kanila, ayuda ng gobyerno maliban doon sa mga karaniwan na natatanggap nila para sa kanila? May mga special support ba? Okay, so yung special support na sinasabi mo, sir, so we call it person's disability na lang, sir, not special. So, special, like in the provincial government, the children with disability are receiving 6,000 per year. So, amounting to 8 million yung binigay ni ating dating Governor Mamba. Pero inassume niya ngayon. And ngayon, we are having a livelihood project for the provincial government. Mag-award kami sa 21 ng livelihood project nila for 10,000 each. We have selected PWD na dati nang meron silang business para yun ang tugon doon sa kahirapan na pwedeng gawin nila pang araw-araw. So, in others, kapag nagkasakit po sila, meron tayong tinatawag na assistance in crisis through DSWD na pwede silang humingi ng financial assistance sa DSWD kapag na-confine sila or meron silang sakit. They can have every 3 months na medical assistance for DSWD. Yeah. Pero magagaling sila. Ayan, Sir Vil, medyo naglalag ka na. Si Tagul. Sir Vil. Maraming salamat. Okay, sige. Thank you very much, Sir Vil. And ingat ka, no? Ma'am Ami, kanina, no, nababanggit natin yung yung pambubuli, no, sa mga PWD. Ngayon, ang dami na po nating mga vloggers na nakikita natin na as in talagang ginagaya nila yung mga ginagawa ng mga PWD or talagang ginagawang katatawanan. Paano yun? Paano natin masasampulan itong mga vlogger na to na hindi naman talaga nakakatuwa din yung mga pinagagawa nila? Di ba, actually sabi ko yung last month, yung si Miss Igado, pero nag-sorry naman na siya. Yun na nga yung ginagawa namin ni Sir Ron. Anong ginawa ni Miss Igado? Actually, hindi rin ay parang yun yung parang naging bulag, parang naging pilay siya, na ginawa niyang content niya. So yun nga yung ginagawa. Si Sir Ron, meron tayong Consumer Connect, di ba? Consumer Connect, Consumer Net yes, pala. Consumer Network. Network. Na pinapropose ni Sir, kasi sa National Telecommunication, sa ano yan NTC, DICT yan Facebook kasi yan, hindi natin sila makontrol. So siguro, propose natin per LGU, kapag may mga ganun dito sa Region 2, may mga ganun, patawag na lang siguro natin. Siguro yun na yung very first move muna natin kasi dun sa para aware sila dun sa content nila. At saka diba may standard ng Facebook, si Meta. So, ina-accept kasi ni Meta kasi yun. So, wala kaming control doon sa Facebook kung yun yung vlog nila o yung reels nila or yung content nila. So, what now pa lang is through LGU na lang siguro sa amin muna in the meantime kasi may mga pidaw naman sa mga bawat LGU to control these vloggers kung ano man yung content nila kapag lumabag sila. Kaya lang, syempre, ang hirap naman habulin sila, hanapin naman sila kung saan naman sila. Ayan. Si April? Yes po. Ma'am, dyan pa rin sa bagay na sa mga bullying, ma'am. Sa eskwelahan naman tayo, ma'am. May mga nare-receive po ba natin at paano pumapasok
ang atin pong opisina sa mga eskwelahan dahil yun na nga po inclusive. Talagang napakaganda, halos lahat, lalo mga malalaking eskwelahan. May special education, education para po sa atin pong mga PWD rin, kasama yung ating mga PWD. Paano pumapasok ang ating opisina, ma'am? At kung may mga nare-receive po ba tayo, ito man po sa kanilang mga kaklase or mga mismo, yung ating mga educator mismo, na reklamo at hindi lang bullying or discrimination, yung mga ganoon, yung hindi pinapasok sa school dahil sa kanyang sitwasyon, mga ganoon po. Actually, doon muna, i-resolve muna natin doon sa school. Within the school muna. And then, kung ano yung hindi kaya ng school, pwede natin siguro i-lift doon sa mga human rights para kasama tayo. Gagawa tayo ng complaint kung sino man yung ano. Pero pagdating kasi sa bata, like what doon sa Buntun, hindi siya nakasuhan kasi bata siya parang ganun. So, we will consider yung mental abilities nila. Like for example, 36 na siya. Ang evaluation pa lang ng neurodevelopmental doctor niya is parang 4 years old. So, nagpo-fall pa rin ng child yun, or bata. So, pagdating kasi sa bata, the child's right, wala tayong batas na sila ay kasuhan or ipakulong or whatsoever. Pero, siguro, kailangan na natin yung consultation or yung mga magulang na lang ang ating pagsabihan or bigyan ng psychological support siguro doon sa mga issues na yan. Kasi hindi naman tayo basta-basta i-resolve muna natin within the community or within doon sa school, doon sa teacher muna bago tayo kasi aakyat doon sa mataas na pagdedemanda. Kasi ang purpose natin is hindi tayo mag-aaway kundi sana lahat barrier-free or yung attitude ng nakapaligid sa atin ay kailangan i-educate natin sila na ito ay hindi yung dapat i-bully. Awareness po, ma'am, no? Oo. Ma'am, pero may nare-receive tayo, ma'am? Marami. Okay. Even teachers before, pero ngayon na, this year wala pa tayo, pero yung, even teachers before, meron tayong mga nare-receive na duling ka lang aro din, kasta kapay, parang ganun. So, parang ganun, bobo kapay, parang the word na ganun is very foul na napakinggan. So, parang pinopoint out nga yung ganun. So, may mga ganun before, pero siguro aware na sila ngayon. Actually, ang DepEd, marami na silang advocacy campaign. So, ang DepEd ngayon, regional at saka provincial, gumagawa na sila ng mga trainings ng mga teachers, kaya nag-iingat na sila ngayon. Ma'am, ito naman po, sa representation sa mga LGU, yung mga PDAW po natin or PWD offices, lahat na po ba, ma'am, 100% sa buong Region 2 ay nakapaglagay ng ganitong opisina, ma'am? Actually, meron tayong PDAW per LGU, pero yung iba kasi designate lang siya. Pero if we are going to follow the Republic Act 10070, that is a creation of the position of person's ability na doon nila gagawin yung mga programa, services, and other implementation of the policy. Pero since yung iba ay wala pang budget for that, i-designate lang nila si PDAW. So we have here in Tuguegarao City, sila permanent position yan. Enrile, sa Enrile, Camalanyugan, Solana, Gonzaga, Gataran. So yun pa lang. And in Vizcaya, we have PDAW Province. In Quirino, dalawa na lang ang Quirino na walang PDAW permanent. So marami pa tayong tatrabahuin na collaboration with LGU para mapaigting yung pag-function ng PDAW, yung functionality ng PDAW, kasi yung PDAW na yan ay nakasali na sa SGLG, so hindi na pwede na ibabaliwala nila. Kasi DILG should see to it na yung functionality ay talagang totoong functionality, kasi ayaw na naman natin na parang just to comply with that SGLG, dapat si LGU sige, ikaw na yung PDAW, hindi dapat sana ganun. Sana with DILG, kailangan proper supervision siya doon sa functionality. Kasi meron tayong criteria
for SGLG, kasama yung functionality ni PDAW, at saka yung si accessibility law. Si Bobo Marvin? Yes, ma'am. Dito sa Region 2, ilan na ho lahat no, yung mga registered na mga PWDs at sa ibang mga regions kasi is may mga yung namimeke ng mga PWD IDs. How about dito sa Region 2? Kumusta? We have, last week, ewan ko kung nadagdagan na siya, we have more than 86,000 in the region. Because nagkaroon siya ng parang pagtaas ng datos because we have the two types of disability, which is the rare disease and the cancer and cancer survivor. So dalawa kasi. So kapag cancer survivor ka na, cancer ka na, automatic, kapag may protocol ka ng doctor, proceed to PDAW or MSWDO, pwede ka nang kumuha ng ID. So kapag dineclare ka naman ni doctor mo na you have the rare disease, like yung mga psoriasis, mga lupus, you can also get your person's disability ID. So, nag-boom yung data. So, even now, marami ngayon yung mga autism na bata. Maraming enrollees na tayo ngayon, parang tumaas, like Enrile. We have only 18 before, pero 37 na siya ngayon. So, dumoble po yung enrollees. So, dumoble din yung na-assess at na-evaluate ng mga doctors na autism na mga bata. Sa mga PWD IDs? Ay, dito sa Region 2, wala naman pa tayong parang nai-report na marang fake. Sa ibang lugar yun. Kung hindi, lagot sila sa akin. Yeah. Ma'am, bago yung katanungan ko, no, may katanungan si Sir Vil, no, sa mga healthcare access daw ng ating mga PWDs, may mga naiulot pa rin na may discrimination, no, gaya po sa pila sa mga health centers, no, at paninisin ng ilang medical staff. Ano po ang take nyo dito? Sa akin ngayon, wala pa namang report na ganun. Actually, kasama natin si PIDOHO or yung DOH ngayon na umiikot para doon sa mga pagbibigay ng serbisyo for persons with disability. Like yung mga pre-ECG, X-ray ngayon. So yun ngayon ang ginagawa nila. And even yung sa mga babaeng may kapansanan, yung pap smear. So pagdating sa mga medical staff, siguro hindi ko na kontrolado yun. Pero wala pa siyang wala pang naiulat na ganong situation. At yung discrimination, wala naman doktor na nagdi-discriminate ng persons with disability. Yeah. Wala pa akong And narinig. malamang meron sa mga RHOs pero hindi na nakakarating sa inyo, Ma'am Ami. Siguro, dahil ayaw na nilang iparating. Ayan. So, kanina, nababanggit nyo yung, na kasi ito, yung pag-bullying, may mga instances po ba or may mga established na po ba na parang ano bang tawag mo doon parang sa school board kung may mga naghe-handle na sa mga ganong case, kung kumusta yung mga strengths nila, paano sila nagsasettle pag may mga ganong problema sa mga schools, sa mga offices? Actually sa sa RCDA dapat natin ilatag yan para sino ba ang hahawak niyan, like si DOJ. Siya ang mag-chair niyan at saka si CHR. So dalawa sila, so with the LGU concern. So formulate tayo ng policy for our CDA na dapat meron tayong parang committee doon sa bullying na sinasabi mo. So that's a good thing na na-remind mo para next RCDA meeting, we can make a resolutions on that and kung sino yung mag-handle dyan sa bullying na yan. Ma'am, sabi mo kanina tumaas, no, yung ating mga number of PWDs because of yun nga, yung mga may rare disease. Yung mga kabaw din po ba? Kasama sila sa PWD? Yung? Kabaw. Anong tawag yung mo doon? Alzheimer. Hindi ko naman sinasabing kayo. Alzheimer? Ay, as long as si doctor ay dineclare ka as Alzheimer, you are part of psychosocial disability. Asan ka, sir? Saan tayo? Hindi pa naman po siguro ang kabaw no, yung ating mga partners dito kasi talagang tandang ka. Medically, pagkabaw is huwag matako. It's part of the process. Yes. Process. Ay, kasi at my age, sir, nagkakabaw na rin ako no?
Ayan, and yun nga. With that, Ma'am Ami, ano pa yung gusto nyong mangyari sa sektor? More inclusive, ibig sabihin lahat nandiyan yung programa para sa kanilang lahat, more employment at dapat magkaroon sila ng sapat na pagkain sa kanilang lamesa 3 times a day, yun yung ano. Meron kasi sa NAPSI, we have the 4 fundamental rights for Magna Carta of the Poor, na ito yung tinututukan namin ni Sir Ron dito sa Region 2, yung right to have adequate food, right to health, right to have quality education, and yung sa housing. So ngayon, tutukan natin yun kasi yung mandate ng National Anti-Poverty Commission for us to elevate poverty among the 14 basic sector, including persons with disability. Ayan, we also acknowledge Sir Rod. Ayan, nandiyan sa Sir Ron. Hi, Sir Ron. Ayan, kapartner po ni Ma'am Ami San NAPSI. And Ma'am Ami, ano pong magaganap during our National Disability Rights Week? Ayan, sige, bago yung sagot mo, kasama. Yes, ma'am. Yung pong nabanggit pa kanina na mga sakit na kanina, consider po ba yung mga car accident, no? Karamihan kasi ngayon, yung mga ating kababayan, kung hindi sila maingat, nakaanamit sila ng car accident din, may nangyari sa kanila. Paano yung parang natin sa kanila para hindi naman sila ma-discourage na meron pang pag-asa. Kumbaga. Opo. Oh. For example, ang car accident po kasi is part of the yung habang kasi meron yan congenital at saka yung acquired. Yung acquired kasi yun yung sinasabi mo car accident, it's either car accident or nagkasakit ka na nagkaroon ka ng disability. So kapag nag-car accident ka, naputulan ka ng kamay, process din kasi hindi agad yung acceptance. Marami po akong kaibigan na ganyan na aksidente sila, tagal na tinanggap. Pero through our counseling, orientation, napaprocess din po yung pagtanggap sa kanilang sarili na sila ay kabilang na sa persons with disability. Process po kasi yun, hindi ka agad-agad. Like me, hindi ko naman kaagad-agad natanggap na gano'n na mabubulag na po ako eh. So gano'n. Process po kasi yun. So siguro lakas lang ng loob ko, kaya agad ko na-accept yung aking disability. So process. Long process, maraming counseling yan, maraming counseling, orientation muna sa kanila, yung encouragement, para sa ganun, lumabas sila at hindi yung disability ang kanilang titingnan, yung nagkaroon na sila ng disability, bagkus kung ano man yung talent nila, yun na lang yung ating ipe-preserve or i-develop para hindi naman sila ganun magkaroon ng stigma. Kasi stigma ang kalaban mo dyan. Yung may sakit na prostate, ma'am? Ay, sakit po kasi yan eh. So, the prostate is not a disability, which is, magkaroon po kasi tayo, disability and disease. For example, nag-prostate ka, ano ba ang disability na limitations mo? Hindi ka na ba nakakakita kapag nagkaroon ka ng prostate? Ay, pero kung cancer siya, kasama na doon sa cancer. Opo. Kung cancer siya, kung malignant na siya, so nandoon na sa cancer. Pero kung wala pa siyang, hindi pa na-identify na cancer, ano ba yung nawalan sa kanya? Hindi na ba siya nakakakita? Hindi na nakakatayo? Pwede yan sa physical disability, kung hindi na siya nakakatayo. Kung hindi nakakatayo, ano bang hindi nakakatayo? Okay. Ayan na. Ayan. Hindi na nakakatayo kasi mahina na yung tuhod niya. Siyempre may arthritis. Ayan. Ayan si Miss April. Erectile dysfunction na yun. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Sige, sige. Ano yun? Tawag mo doon? Eskala yung brand na yung sinasabi ko. Yes, Miss April. Mag-ensure na lang siya. Mahal, Ma'am Ami. Sige, Miss April. Ayan, dagdagan ko lang, ma'am, yung natanong ko kanina sa mga LGU natin sa PDAW. Kasi may nabanggit kayo noon, ang Enrile nagbibigay po ng, parang merong silang binibigay na financial assistance, yung mga ganoon. Ang provincial government, ma'am, nasabi nyo kanina, meron pong binibigay. Yung sa LGU, ma'am, municipal or mga city?
Kumusta naman po yung partnership natin sa kanila para monthly or regularly may mga natatanggap ding assistance sa ating mga PWD? Actually, through executive order lang kasi po yun. Wala pa tayong national law for disability allowance. Ginagawa pa lang namin, nasa House Bill pa lang po siya. So you pray for us na pirmahan na ng ating presidente yung aming disability allowance na nasa konseho na siya. Pero yung natatanggap ngayon ng iba't ibang LGU, that is the discretion of the mayor. Kasi nagpangako sila during their campaign, kaya ito binabalikan ko sila, yung pangako mo, kailangan gawa muna ng executive order para i-implement na natin. So there are LGUs now are implementing that, like Solana, Baggao, so marami na rin, even Kawaindag. So yung mga pangako naman nila, ma'am, pero kapag wala na sila, I don't know kung what happened. But in the provincial government, inassume naman ni Governor Aglipay kung ano man yung programa ni Governor Mamba ngayon. Mas marami pa siyang dagdag doon sa programa. Yes, opo. Dahil nabanggit ninyo kanina, tayo rin sa NAPSI ay tinutulungan kasama sa sektor na tinutulungan natin ng ating mga PWD. At mayroon tayo kamakailan nilunsad natin, may Regional Coordinating Office tayo dito. Opo. Gaano kahalaga ito, ma'am, para mas maramdaman tayo, or yun na nga, sa ating pong mga target na matulungan at magawa yung ating mandate, ma'am? Okay, so nagpapasalamat din ako sa DTI kasi they gave us the office now, which is sa NERBAC, DTI, dyan sa government office. So, malaking bagay kasi doon na namin i-formulate yung aming policy for the improvement and development of persons with disability, which is ang aming agenda, priority agenda for persons with disability is EO 417, which is yung paigtingin natin yung mga kabuhayan, yung livelihood ng mga persons with disability at yung pagsusulong ng Office of the Persons with Disability in buong Region 2 and also the accessibility. So, yun po yung ating priority agenda for now na pwede namin pag-usapan sa office at pwede kong i-cascade or i-coordinate sa iba't ibang LGU. At least meron na tayong coordinating office. So, thankful tayo kay Lord at napakinggan yung aming dasal na meron kaming office na with Serron and we will be hiring 2 staff for the persons with disability. For the National Anti-Poverty Commission pala. Yes, thank you so much, Ms. April. No? And bilang pangwakas, Ma'am Ami, ano pa po yung mga aasahan ng sektor sa pamamagitan po natin or sa under our leadership? So, more inclusive communities, sinasabi, and we build closer to the government para si government ay ibigay niya ng tama yung ating serbisyo para hindi na tayo no left behind. Wala nang maiiwan at pagdasal natin ang ating sektor na sana this new transition of the government, kasi LGU tayo nakabase so sana yung mga LGUs now, more collaborations, more activities, or more program and activities na ibibigay nila para sa mga taong may kapansanan. And let's celebrate our 47th National Disability Rights Week na dapat ang lahat ng LGU ay dapat magkaroon din sila ng kanya-kanyang activities bawat LGU. And I'm also plugging now, Ma'am Jenny, our activity for the RCDA, which is motorcade on 17th, and we have also other activities in different LGUs, like in Enrile, meron tayong orientation of parents and teenage pregnancy, reproductive health, meron tayong fun run, meron tayong mga symposiums and other activities in other LGUs. So yun po yung let's celebrate July 17 to 23 for National Disability Rights Week. Ayan, thank you so much, Ma'am Ami, at ang amin pong pagsaludo sa iyo, no? Dahil mula noon ay nakita po natin kung paano po kayo kumikilos for the advancement of our PWDs at isa pong kahangahangang gawa yan. And we hope na yun nga po, yung mga wishes mo, yung mga desires mo for the sector ay matugunan with the mga recommendations and mga policies po na
ginagapang po ninyo sa taas. So with that po, would like to say thank you to our media partners, sa lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, and yes, ang amin pong invitation to continue to support, to love, to show care sa atin pong mga persons with disabilities, dahil they too are hindi lang yung sa special, pero talagang they are really special because they are, kagaya din po natin sila, and they deserve to be loved and to be cared, and deserve din po nila na matutukan ng ating pamahalaan. So with that, I'd like to say thank you everyone, and samahan po ninyo muli kami sa mga susunod pa pong episode ng ating program, ang Tipon-Tipan sa PIA. Ako po si Jenna Bakiran, sa ngalan po ng ating Regional Director Angeli Lubo Mercado, at sa ngalan po ng ating mga nakasama dito sa news, dito sa studio. Thank you po and have a blessed day everyone.